Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Narito po ang ating presidente ng senior citizens ng Mayfield, si Sister Vilma. Good morning po sa inyo. Sa umaga pong ito, ating pong pag-uusapan ang aklat na nakasandwich sa aklat ng Hebreo at dito, aklat ng Pilemon. Sa unang kabanata po at talakayin natin ang ika-4 at ika-7 mga talata na ating gagawing pag-aaral ngayon. Basahin ko po muli yung binasa ni Pao kanina. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin. Verse 5, sapagkat nabalitaan ko ang pag-ibig na ipinakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos. At gayon din ang iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdudulot sa akin ng malaking katuwaan, kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang aking kalooban at ng mga hinirang ng Diyos. Manalangin po muli tayo para tayo makapagsimula. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Panalangin namin ang iyong patnubay sa aming pong gagawing pag-aaral ngayon at pagsisiyasat ng iyong salita. Bahagi ng aming pagsamba, Panginoon, ang maunawaan ng iyong salita. Pangunahan niyo po ang aming puso, ang aming isip, O Diyos. Kayo ang aming maging gabay. Kayo ang maging tagapagturo namin sa umagang ito. Maraming salamat po. Sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Kung mapapansin niyo po, tayo po sa ating lipunan ngayon, nabubuhay tayo sa isang uri ng lipunan na kung gising ang inyong mata, kokonti na lang ang tumatanggap sa mensahe o sa subject ng forgiveness or pagpapatawad. Bibihira na sa mga tao ang nakakaunawa, bibihira na sa mga tao ang nakakaintindi, pag ang pag-uusap ay kapatawaran, pagpapatawad, or pagmamalasakit sa kapwa. Alam niyo po, gusto ko sanang isipin na maging ang ibang bagay sana sa mundong ito ay hindi maapektuhan ng problemang ito. Subalit ito'y nagiging pangunahing tagambag at pangunahing kontributor sa pagkasira ng mga relasyon ng mga tao. Higit sa lahat ng ating kultura, at nawawalan din ng pansin ang tungkol sa pagsasama ng mga tao. Mapapanood ninyo sa mga pelikula, nakikita ninyo sa mga ads ng TV, laging pag ang isang tao ay naapi, ang tendency is gumante at bigyan ng karapatang paghihigante, yung nang light sa kanya o yung nang api sa kanya. Ibig sabihin, hindi tayo pumapayag na tayo'y mailagay dun sa pedestal na tayo'y na isahan. Ayaw nating magpatawad kung meron mang ginawang masama sa atin ang ating kapwa. Lalo ngayon sa panahon natin, meron tayong bagong presidente. At alam naman natin at hikain ito noon pa man nung siya ay nangangampanya na talagang pagka kayo nagkamali, walang patawad. Talagang ano yung term nila? Bratatat. Yun, yun ang gagawin sa mga taong nag-violate ng mga magiging adhikayo niya. At ito nga yung sinasabi ko sa mga nakakausap ko noon na this is not something that has to do with God because God is always for forgiveness at righteousness, katwiran ng mga tao. Even yung mga kalagayan po ng mga bata, natututunan na rin nila kung paano magkaroon ng paghihiganti or tungkol doon sa pagkakaroon ng puno ng kapag puno ng salop o galit o tinatawag nating puot sa kanilang mga buhay. Sa madaling salita po, ito yung lipunan natin ngayon. Punong-puno ng galit, paghihiganti, vengeance, at sama ng loob sa kapwa. At sa katunayan, nakakatakot din pong isipin sapagkat maraming kumukuha ng kursong abogasya or lawyer na tinatawag tungkol sa batas. Compare dun sa ibang mga professional course college at mga graduate school. And yet,
halos walang katapusan ng bilang ng mga abogadong masasabi ko pong nagtatanggol sa mga mali. Pinagtatanggol nila yung mali, hindi nila itinatatanggol yung mga tama. Halimbawa, naging kliyente ka, kahit mali yung iyong kaso, itatama nung nung abogado para siya ay matulungan dun sa kanyang problema at makaligtas. Okay? So, pabalik-balik yung issue ng buhay, yung mga sala ng tao, at you will be shocked with this because even counselors right now, yung mga counselors nagka-counsel sa mga taong may problema, even them ay nagsasabi na rin na ang pagpapatawad ay hindi malusog. Now, merong isang libro, tinatanong ko to kay Pastor Vince kung nakita niya na ito, isang libro na hindi naman masyadong popular, sinulat siya ni Susan Forward. Ang pamagat ng libro ay Toxic Parents. Toxic Parents, yung title ng aklat. At ang thesis ng aklat ay tungkol sa isang negatibong saloobin ng mga tao patungo sa tinatawag nating kapatawaran. At malungkot doon, merong isang chapter dun sa aklat, ang pamagat ng ang title ng chapter na yun ay hindi mo kailangang magpatawad kasi ikaw ay isang biktima lang. Ang ibig sabihin ng counselor, kung ang mga naging parents natin, o naging magulang natin, ay may ginawa sa ating hindi maganda, hindi na lang natin sila patatawarin. Hindi kasi magiging malusog yun hanggat hindi mo na ilalagay yung blame sa mga taong gumawa ng isang bagay na hindi maganda sa'yo. Parang mali, Mali na yung trending ng daigdig ngayon. Pero tinatanggap nila ito. Blame shifting. Mas itinataas nila yon kesa dun sa humingi ka o magbigay ka ng patawad dun sa mga taong may ginawa sa yung mali sa buhay. Obviously, tayong lahat, meron tayong mga nakaharap, naniniwala ko. Sa pagkakataong ito, most of us, meron tayong mga sitwasyon na tayo natrato ng mali, tayo natrato ng hindi maganda, tayo'y siniraan ng puri, at tayo ay nakatanggap ng panlalamang o paninira sa ibang kapwa na kung minsan hindi nga natin matanggap. Well, in reality, miski tayo, even as ourselves, we also prostrate others. Yun din yung issue dito. Kaya the measures of impersonal love na dapat makita natin sa buhay natin ay maging mahalaga upang maunawaan natin kung paano magpatawad at tumanggap ng pagpapatawad ng isang tao. Ibig sabihin, kung susundin natin kasi yung kaisipan ng sinasabi ko kaninang libro, makikita natin at mangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano, maliwanag pa sa sikat ng araw na ito'y magiging pagsuway sa Diyos. If we put blame shifting as a healthy part of life, this is an advocacy na God is not trustworthy para pagkatiwalaan sa tinatawag nating pagbabago ng buhay ng tao. This is an anti-God move because God in itself, from the very beginning, nagpatawad siya. Pinakita niya to sa kanyang anak na si Jesus. So, hindi natin pinag-uusapan dito sa pag-uusap na to, o hindi natin pag-uusapan ngayong umaga kung ano ang issue o anong offense ng isang tao o ano yung na-experiencehan natin. Dahil kapag ang isang tao ay hindi nagpatawad, or what I mean is failure to forgive, it is blatant. Hindi yan tinatanggap ng Diyos. This is very open, or I would say it's an open act of disobedience to God. Ano bang sabi ng Biblia? How many times are we going to forgive? 70 times 7. So, dami, ang haba, marami. Mahabang pasensya ang ating kailangang ipunin sa katawan natin. In other words, this is an endless numbers of times na dapat nating inilalagay sa puso natin. And I would tell you that the reason why we need to forgive is because God the Father in heaven has forgiven us. And He will continue to forgive us as we are also becoming faithful to forgive others. I don't want to buy the mentality of that counselor kasi talagang hindi tama yan sa Diyos. Alam nyo kasi pagka yan sinunod ng mundo, which is nangyayari ngayon na sinusunod ng daigdig, ito ang mangyayari sa mga
tao, kabilang na yung mga Kristiyanong tumatanggap dito. Kapag hindi ka nagpapatawad, ang unang mangyayari po sa atin, gagawin nating bilanggo ang ating sarili sa nakaraan. Nakakulong ka doon. Hindi mo makakalimutan yon. Kahit saan ka pumunta, yung taong sumira sa'yo, yung taong may ginawa sa'yo hindi maganda, yun ang nakikita mo, nakakulong ka doon, hindi ka malaya. At mahirap magkaroon ng ganung sitwasyon. Kapag ikaw ay nakakulong o nakabilanggo doon sa karaan, hindi ka maka-move forward. I've been hearing some of you saying, move forward, move forward. And that is the correct mentality talaga. Dapat iwanan yung mga nakaraang bagay na hindi naging maganda sa experience natin. Why? Secondly, magkakaroon to ng bunga ng kapaitan. Magtatanim ka ng pait sa sarili mo. Kasi hindi mo siya makalimutan. Itong taong to, ito yung nanloko sa akin nun eh. Na even in dream siguro napapanaginipan mo siya. Dahil, meron siyang ginawang isang bagay na hindi mo nagustuhan. Pangatlo, kapag sinunod natin yung trends ng lipunan, we're just giving an open door to Satan to control. Siya yung makakapasok, yung dyablo, at alam nyo na kapag siya ang nagdidikta, puro mali ang magiging bunga ng buhay ng isang mananampalataya. At pang-apat, pwede nating idagdag, nahahadlangan yung relasyon natin sa Diyos. Hindi nagiging tama yung relasyon natin sa Panginoon sapagkat nakabilanggo tayo doon sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang bagay na hindi natin nakakalimutan hanggang ngayon. Merong ganong sitwasyon, no? From kids hanggang pagtanda, natatandaan pa. Nung bata ako, ikaw yung gumawa nito sa akin na hanggang ngayon hindi ko makalimutan eh. At madaming beses ko nang narinig, hindi na kita patatawarin. Oh. Walang patawad. Mamamatay ako, hindi pa rin kita patatawarin. May mga ganong gestures ang ibang mga Pilipino. Up to date, hindi niya patatawarin isang tao na nagkaroon ng pagkakamali sa kanya. Unforgiveness keeps the pain alive. Laging nandiyan yung sakit or sakit ng isang tao kapag hindi siya nagpapatawad. Laging yung sugat nararamdaman ng bawat isa sa atin. Hindi siya gumagaling kapag tayo ay hindi natutong magpatawad sa isang tao. Lagi nating dinadagdagan ng panibagong sugat, yung sugat ng damdamin natin. Nagbubunga siya ng kapaitan or bitterness, and the Bible clearly says that bitterness is not just a sin, bitterness is an infection. Di ba sa Hebrew, sa aklat ng Hebrew, may binabanggit na seeds of bitterness. Pagka yan itinanim mo, magbubunga yan ng iba-ibang bunga. Hindi lang bitterness ang mangyayari. Sunod-sunod na yan. Sometimes yung situation kasi, it calls in the mind and then mag-a-act na yan. Galit ka sa isip, lalabas yan sa bibig, sa susunod, katawan na, kasama na yung body to make some sort of revenge do sa isang tao. Ang ating Panginoong Diyos ay marunong at mayroon siyang mas mainam na paraan upang masugpo ang ganitong kalagayan. Anong nararapat nating gawin? Anong dapat nating malaman upang ang mga bagay na ito ay ating masolusyonan sa buhay natin or masolusyonan ng Diyos sa buhay natin? Yung title po ng ating sermon ngayon is From Forgiven to Forgiving. Now, a bit of background. Kasi pag hindi natin binigyan ng background, magtataka kayo dun sa mga points na nandiyan sa notes ninyo, saan nanggaling yan. Importante po na malaman natin na si Pilemon ay isang pamilya na mayroon silang kaya sa buhay, meron siyang asawa, at meron siyang anak. I will not go in details. Yun lang gis ng dapat ninyong makita. At meron siyang isang kasambahay na ang pangalan ay katulong niya. Kasi noon ang tawag master at saka slaves eh. Meron siyang slaves na si Onesimus. Si Onesimus. Matagal silang nagsama sa buhay nila. Yun ang parang hindi lang siguro bodyguard or katuwang sa lahat ng ginagawa ni Pilemon itong si Onesimus. Ang masaklap nito, biglang umalis si Onesimus sa bahay nila at siya ay ninakawan.
Nagnakaw si Onesimus kay Pilimon. Si Pilimon na matino, makadiyos, walang mali sa buhay, maski sa theology, has no error, Pilimon. Maski na sa pakikitungo sa tao, napaka-godly ni Pilimon. And yet, somebody named Onesimus, ninakawan siya at tumakas. Tumakas si Onesimus. Ang di alam ni Onesimus, may plano sa kanya ang Panginoong Diyos. At sa pagtakas niya sa isang dako, ay na-meet niya si Apostol Pablo. Of course, knowing Apostle Paul, alam natin ang puso ni Apostle Pablo na from the very beginning, he is not ashamed of sharing the gospel. Number one, adhikain ni Apostle Paul. Kaya yung kanyang missionary journey, laging pagpapaliwanag ng mabuting balita sa mga naliligaw. Sa madaling salita, naging magkaibigan sila at si Onesimus ay naging Kristiyano. Naging Kristiyano si Onesimus. So pare-parehas na. Kristiyano si Pilimon, Kristiyano si Onesimus, at Kristiyano rin yung nag-share ng gospel kay Onesimus. Ngayon, itong letter na ito ay pakiusap ni Pablo kay Pilimon. Kung maari, patawarin mo si Onesimus sa kanyang nagawang pagkakamali sa iyo. Ang tanong, patatawarin ba o hindi? Of course, the answer is yes. Alam natin. Pero, ano ba yung mga requirements or capacity of someone or somebody na nasa Panginoon to forgive? Paano ito? Kasi dito sa atin, pag halimbawa, binangga ka, tapos namatay yung nabangga, anong sagot ng society? Gantihan mo yan, demanda mo yan. Ano pa? Barilin? Hindi. Yan kasi magiging trending ngayon, parang nakikita ko na eh. Pag pinag-uusapan, yun lagi ang pumapasok sa isip ko eh. Parang meron daw death squad eh. Lately, sunod-sunod, puro patay na yung mga drug lord. Napansin niyo ba sa news? 4, 8, wala nang mga tanong-tanong eh. Puro patay eh. Wala tayong karapatan sa buhay talaga ng isang tao kung tutusin eh. Pero my point is this. Dahil doon sa sitwasyon na yon, nakiusap ngayon si Apostol Pablo, kumari, patawarin si Onesimus ni Pilimon. Okay? So, let's look at verse 4. Balikan po natin uli. Sabi po dun sa unang talata. So, lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking panalangin. In other words, every time the Apostle Paul pray about Pilimon, it has to do with thanksgiving. Laging pagpapasalamat. He always expresses his thanks, si Apostle Paul. Always. Lagi siya nagpapasalamat sa Diyos. At sabi niya, wala akong masabi sa iyo, Pilimon. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos. Yun lang ang pwede kong masabi. Lord, thank you for Pilimon. Ganon kasi katindi ang pagkakilala niya kay Pilimon. Wala siyang alam na negative about this guy, si Pilimon. Everything that the Apostle Paul heard and experienced with Philemon are all good. Walang pangit. Now, the point is this. Thanksgiving should be a characteristic in life of every believer. Sabi dun sa una, nagpapasalamat sa aking Diyos. Nagpapasalamat sa aking Diyos. There's an emphasis kung bakit kailangan makita natin yung bagay na yan. Because giving thanks will result in giving glory to God. Tama po ba? Hello? Giving thanks will give glory and will brought glory to God, which is of course our goal as Christian. Objective natin is to give glory to God. So sa lahat ng pasasalamat natin, napupuri din ng Panginoon. If the believer is not giving thanks, what would happen? Sabi sa Philippians chapter 2 verse 14, we are to do all things without grumbling and disputing. Ito yung nangyayari. We will not bring glory to God kapag tayo ay nagtatalo-talo, nag-aaway-away,
nagsisiraan, nagpapagalingan, this will not give glory to God. Lahat ng bagay ay dapat pinasasalamatan natin. May commercial ng konti. Salamat sa nag-sponsor sa amin sa seminar. We enjoyed the seminar at salamat po dun sa nag-sponsor. Nagtitingin na, sino ba yung sponsor? Nandyan lang po sa tabi nyo nakaupo. Maraming salamat po. Okay, so part of that kasi kasama talaga yun eh. Actually, nung palang simula na sinabi sa akin na sasama na kayo sa seminar dahil may sponsor, nagpasalamat na kami kaagad sa Panginoon. Kasi alam namin na kakailangan na talaga yung mensahe na yun. By the way, meron din akong bayad dun sa inyong lahat. Yung notes, hindi ko nilagyan ng sulat, para pag i-Xerox, pwede nyo matutunan at yung video, nasa akin yung kopya. May kopya ako. Anytime na gamitin natin yung subject na yun, pwedeng-pwede, nasa atin yung materials. Anyway, Pastor Vince will explain about that maybe later at the announcement. So, do not be on the terms of grumbling and disputing with each other. Hindi nakakalugod sa Diyos yan. Ang Kristiyano, nagpapasalamat, will give glory to God. And the news about Philemon, sabi ko sa inyo kanina, is Philemon is good. There is nothing in this letter to correct Philemon. Compare mo dun sa mga ibang libro. Puro may mga kinokorek dun sa Apostle Pablo. Meron siyang mga pinagagalitan at meron siyang itinatama. Dito sa aklat na to, wala. Kasi walang dapat i-correct kay Philemon. Dahil iba ang puso ni Philemon. Iba ang pagiging Kristiyano ni Philemon. So, super to the max yung kanyang pagsunod sa Diyos. Napakatapat ng taong ito. Kaya doon sa unang bahagi pa lang, pasalamat talaga si Apostol Pablo at nakilala niya si Philemon. Ngayon, ihaharap niya si Onesimus kay Philemon. Alam ko naman expectation ni Paul patatawarin si Onesimus. Pero on that hand, tingnan natin yung kwento. There is, number one, cares for the Lord. O meron siyang concern sa Panginoon. An attitude of a person, kung gusto niyo maging katulad ni Philemon, dapat ang unang-unang bahagi po ng buhay ninyo, meron kayong concern sa Panginoon. Mawala ng ibang mga issue basta't ang Diyos hindi dapat nawawala sa buhay ninyo. At dito sa pagkakataong ito, maraming nakita si Apostol Pablo at meron siyang narinig about Philemon. Sabi po sa verse 5, sapagkat ito, nababalitaan ko ang iyong pag-ibig. Isa po yan. Aside from his care for God, meron pa rin siyang nababalitaan na yung kanyang care, ay dahil meron siyang pag-ibig na kanyang ipinapakita, lumalabas, meron din siyang care sa mga tao. Paano nangyari ito? Ang isang Kristiyano, para magkaroon ng ganitong mentalidad o ugali, kailangan meron kayong pananampalataya sa Panginoon. First thing first, we should have faith in the Lord Jesus Christ. Pagka nawala yung pananampalataya natin sa Panginoon, walang direksyon ng ating buhay. Doon po lagi ito nagsisimula sa pananampalataya. Now, many times, nagkakaroon ng parang misconception ang mga tao with regards to this pananampalataya. Para maging tapat at tunay yung mensahe ng pananampalataya sa inyo, dapat maintindihan nyo kung ano yung kalagayan ng tao. Now, we've been talking to the Roman Catholics, the Protestants. Whenever we talk and ask them about their faith, parang parehas naman yung sagot. Naniniwala ba kayo kay Jesus? They will say yes. Naniniwala ka ba na si Jesus ang Savior? They will also say yes. And then another question, naniniwala ba kayo sa kasalanan? Obviously, they believe in sin. Tama po ba? Pero hindi po ganun ang dapat na makita natin sa buhay natin. Kapag bibigyan mo ng kahulugan yung salitang kasalanan, malalim siya. Hindi lang siya parang bad. Hindi siya ganun. Napakalalim ng ibig sabihin ng kasalanan. At yun sana ang makita natin sa buhay natin. Tayo'y marumi. There's nothing good about us na pwede nating i-boast at ipagmalaki. Napakadumi natin. If Christ is normal, then what about us? Kasi siya lang yung pasado eh. Si Christ lang yung perfectong human being na walang kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Ikaw, tens na abnormal yung sitwasyon natin.
From the very beginning, ang sabi ni King David, ako ay pinaglihi saan? Sa kasalanan. Nandoon pa lang sa tiyan, pinaglilihi na siya sa kasalanan. Kaya ang isip ng tao ngayon, pag hindi natin nakita na tayo madumi, maraming kulang sa buhay, pag hindi natin nasilip na yung pagiging marumi natin at pagiging makasalanan natin ay nangangailangan ng tagapagligtas, kahit pa member tayo ng lahat ng religion, it will not solve. Basically, kailangan natin ng pananampalataya sa Panginoon. Makita niyo na talagang madumi tayo. Makita niyo na talagang marami tayong kailangang masilip sa buhay natin for us to come up with that correct faith. Meron kasing isang, hindi faith fake, pananampalataya. False faith, fake. We need to learn, we need to grab yung opportunity na ang kaligtasan ay galing sa pananampalataya. Dahil tayo makasalanan, dahil tayo madumi, punong-puno ng dumi ang ating buhay, nangangailangan tayo ng tagapagligtas. Seryoso yan. Hindi yan pwedeng punta ka lang ng punta sa church, okay na. Bati ka ng bati sa mga tao, sabihin, peace be with you, okay. No, it's not. Kulang yun. Hindi enough na, at hindi rin yun ang paraan para ikaw ay makalapit sa Diyos. You have to recognize within yourselves that we, as human being, are sinners. We need God. Madumi tayo. Madaming kahulugan ng kasalanan sa Bible. Tinatawag siyang transgression. Napakalalim ng salitang yun. He missing the mark. Kumbaga, ito yung target ng arrow. Hindi pumupunta doon, no? Mali yung direksyon. Kasi nga, human beings are all sinners. Sabi ng Bible, all have sinned, come short to the glory of God. Now, what I'm saying is, because si Pilimon, lumapit siya sa Diyos. Nirecognize niya yung sarili niya na siya ay madumi, lumapit siya sa Diyos, tinanggap niya ang Panginoon, kaya siya nagkaroon ng tamang pananampalataya. Kapag hindi niyo nakita yan, hindi kayo magkakaroon ng tamang direksyon doon sa tinutukoy natin ngayong pagpapatawad. It will all start with your faith in the Lord. Yung cares for the Lord dito, it has to do with your faith. First things I heard about you, Pilimon, is that you have that true faith in the Lord. I know I can come to you, Pilimon, and ask you to forgive Onesimus because of your concern with God. Pwedeng lapitan. Meron siyang totoo, okay, genuine, real Christian faith. Totoong Kristiyano si Pilimon. At that's the term. Meron ba kayong alam na hindi totoong Kristiyano? Marami. Makikita mo yung buhay. Ito, lalapitan mo, pwede mong lapitan kasi totoong Kristiyano to. Kilala nito si Jesus, hindi ang relihiyon. Kilala niya si Jesus, ipinamumuhay niya sa salita ng Diyos. Katulad ni Apostol Pablo. Are you getting point? He is a real, genuine Christian believer. So, the end line is, he has the ability to forgive. Yung title natin, you have been forgiven, so we need to forgive. From being forgiven, we need to be also forgiving. Bakit? Nasa atin na yung galaw ng bagong buhay. Ang isang Kristiyano kapag lumapit sa Panginoon, nakilala niya ito bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng kanyang buhay, magkakaroon ka ng banal na spirito na magiging bahagi ng buhay mo na siyang kikilos sa'yo upang maintindihan mo yung pagkilos sa experience mo, yung conviction ng salita ng Diyos, yung pagiging tunay mong mananampalataya will all come up with one desire, and that is to honor the Lord. So the Apostle Paul, again, I can appeal to you because you care about God. Pumunta kasi isang tao na hindi maka-Diyos. Makakatulong kaya doon sa problema nyo. Halimbawa, example lang, meron kang ilalapit. Ito, Kristiyano yung isa, hindi. Ihingi mo ng tulong. Patawarin mo na to. Ano sasabihin nun? Baka malayo pa lang. Paalisin mo yan dito. Ayoko makita yan. Ganun siguro sasabihin ng taong to. Kahit anino niyan, hindi ko kailangan makita. Layo mo yan sa akin. Hindi ko yan mapapatawad. Tama po ba? Pero sa sitwasyon nating nakikita, si Paul, malayo pa, letter pa lang ito, expected niya na patatawarin
si Onesimus. Kahit na gaano kagrabe yung ginawa, siguro maraming ninakaw si Onesimus kay Philemon. Hindi natin alam. Hindi ko pa nare-research yan. Pero yung sitwasyon na ninakawan mo nga yung kasama mo sa bahay, kasama mo sa iyong ginagawa, mabigat na sitwasyon sa buhay yon. I don't know if you experienced that. We did sa palengke kay baby, meron siya mga tindera before na nawawala yung mga gamit, mga tinda, at saka yung pera. Pero wala namang rest back na ginawa si baby. Binibigyan pa nga niya ng Bible at kinakausap. So, concern for God or care for God will come up to a point that yung desire natin will please God. Doon pupunta po yun. So, the Apostle Paul here is saying that first thing I heard about you, Philemon, meron kang totoong pananampalataya sa Panginoon. Kaya, yung iyong care, yung iyong concern sa Panginoon ay isang bagay lang para siya ay mabigyan ng papuri. Kapag kayo nagpapatawad sa tao na may ginawa sa inyong hindi maganda, ang Diyos ang naitataas. Hindi kayo, ang Diyos ang naitataas natin. Sa ayaw at sa gusto nyo, kapag yan ay galing sa inyong puso, sa inyong isip, kaluluwa, na pinatawad mo isang tao, tinanggal mo yung rehas ng pagkakabilanggo mo at hindi ka na nagagalit doon sa isang tao. Ang Diyos ang napupuri. Yun kasi ang image ng Panginoon. Yun ang obvious na image ng Panginoon. Kahit saan nyo tingin ng angulo, Christ's image will always be the same na magpapatawad. Kahit anong kalagayan ng tao, kahit sinong tao, kahit anong sitwasyon na ginawa ng tao sa daigdig, kapag lumapit sa Panginoong Jesus, 100% patatawarin ng Panginoon yon. At yun ang dapat maging aim ng bawat isa sa ating naging marumi, maging katulad ng Panginoon. Tanggalin yung sarili, mapalitan ng Espiritu ng Panginoong Jesus. Tayo ay para sa mga pinatawad ng marami at maaari ring tayong magpatawad ng karamihan. Again, tayo ay pwede rin magpatawaran sa isa't isa dahil ang Diyos ang nagturo sa atin para tayo magpatawad sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na siyang nagpatawad din sa atin. So, wala tayong karapatan para hindi magpatawad. Binigay ng Diyos si Jesus para magkaroon tayo ng access na tayo ding mismo mapapatawad natin yung kapwa natin. Maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Di ba? Nagpatawad ang Panginoong Hesus. Sabi po sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Colosas 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Isa pa pong talatak, yung parable dun sa Matthew 18, merong hindi nagbayad ng utang, pero pinatawad ng Panginoon, binigyan ng pera, sige lumabas ka na at patawarin mo yung mga ibang nagkakautang din sa'yo. Kaparehas din yung sitwasyon na yan. Pag tanong natin si Philemon, mayroon kang isang tunay na pananampalataya. Ikaw ay isang tunay na mananampalataya, kaya maaari kang magpatawad. Now, just a short note, yung verb na ginamit dito ay present tense. Ibig bong sabihin yan, tuloy-tuloy, ongoing yung iyong nature ng iyong care sa Panginoon. Merong continuous thing inside of you that you need to please God as long as you are doing that forgiveness. Nais parangalan ni Philemon at nagdanasan ng pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Why? Because his faith is true, genuine, and real. And he has that capacity to forgive others also. Now, sa kabilang banda, merong contrast dito para makita nyo rin ang Biblia dun sa sinasabi ko kanina pa. Romans chapter 3 verses 9 to 12. Sabi po doon sa banal na kasulatan, if you have your Bibles with you, gusto ko makita nyo siya. Romans 3, kahit digital Bible, pwede. Romans chapter 3. Ano ngayon? Ang kalagayan nating mga Hudyo ay mas mabuti ba kaysa sa mga Hentil? Anong sagot?
Hindi. Tulad na nga ng aming sinasabi, ang lahat ng tao ay makasalanan. Maging Hudyo o Hentil man. Saan tayo nakapaloob? Hindi naman tayo Hudyo, tayo ay Hentil. Ayon sa nasusulat, verse 10, walang matuwid kahit isa. And then it goes to say, mas malala yung verse 11, walang nakakaunawa. At ito yung sitwasyon natin ngayon, walang naghahanap sa Diyos. Nung nakaraang linggo, binanggit yung perilous and dangerous time, itong panahon natin ngayon. Forma lang na banal, pero deep inside, wala. Hindi totoong kabanalan ang hinahanap ng tao ngayon. Entertainment ang hinahanap ng tao ngayon. Lahat ng makikita natin, even in churches today, are all entertainment. They want to really feel good about themselves. They don't want to praise God. Pakitang tao lang yung pagpupuring binibigay ng karamihan sa mga tao ngayon pagdating sa Diyos. Hindi sila naghahanap ng totoong kabanalan. Hinahanap nila yung pabor sa mga sarili nilang kapritsyo. Sabi doon sa verse 11, ulitin ko, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpapakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Anong ibig sabihin ng talata? Kahit ang kanilang mga mabuti ay masama pa rin sa harapan ng Diyos. Ito'y binanggit ko na sa inyo. Dalawang klase ng mabuti. Isang human good at isang divine good. Yung human good, ang pangunahing nagbibigay ng galaw dyan at intention at motive, yung sarili, yung pride, ang mechanism niyan. Kaya mukhang mabuti pero yung sarili ang itinataas. Makikita natin sa mga trabaho ng mga ibang tao, tumutulong pero kailangan yung pangalan nila nakalagay dyan sa saan ba? Sa upuan. Ako nagbigay niyan, ako nag-donate niyan. Magaganda yung ginagawa pero nilalagay yung pangalan. Yung divine good, it has to do with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit is controlling that guy, the person, the Christian, to work for the Lord. Ibig sabihin, ang naitataas sa divine good, ang Diyos, sa human good, human lang yung tao, yung sarili. Kaya, sabi ng Biblia, lahat sa inyo ay walang gumagawa ng mabuti kahit sa. Kahit na yung mga mabubuti yung ginagawa sa harapan ng Diyos, ay masama pa rin. Ang tawag natin dyan, self-righteousness. Sabi po sa talata ng Isaiah, ang lahat ng mabubuting gawa ay para lang isang maruming tahan. Pero kapag nakilala ninyo ang Panginoong Jesus ay merong katwiran. Sa sandaling tayo lumapit sa Kanya, ipagkakalubang katwiran na yan sa atin. We call that in theology, imputation. At tayo makakagawa ng mabuti na tinatanggap ng Diyos, hindi dahil sa gawa natin, kundi dahil nasa loob natin ang ating Panginoong Jesus. So, hindi maaring maging makadiyos yung mga sinasabi doon sa talata. At sabi ko nga kanina, punong-puno kasi ng kanilang sarili. At ang mga gawa ng mga tao ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala kasing banal na spirito. Pangalawa, hindi lamang na siya ay nagmamalasakit para sa Panginoon o caring for the Lord. Pangalawa, siya rin po ay nagmamalasakit sa lahat ng mga hinirang kasama na yung bayan ng Diyos. Basahin ko po uli yung verse 5. Ito yung nagkabaliktad kanina yung B, ano? Verse 5, sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig. Cut muna tayo doon. Yung pag-ibig kasi, it has to do with direction towards the saints. Para sa mananampalataya yan. Ang tawag natin dyan, sacrificial love. Or agape love na tinatawag. Ano yung agape love? Ito yung choice. Pinagpipilian to kung gusto mong sundin. Walang pilitan nito. Pag-ibig to ng kalooban, ng pag-ibig saan? Sa pagpapakasakit sa sarili. Pag-ibig na merong halong pagpapakumbabang loob. At ito yung pag-ibig na sinasabing, wala akong pakialam sa aking sarili. Ang aking pinahahalagan ay ang tungkol sa aking kapwa. Meron kaming sitwasyon, ni Pastor Raymond, magkasama kami. Meron siyang, ba't ka nabanggit ng pangalan na naman? Meron siyang dalang cake, sorry po, na dadali namin sa isang tao na hindi naman dapat tinatawag nung pagkakataon. Sabi ko, punta tayo sa isang may sakit
At yung dala mo doon na lang natin ibigay kasi mas, I think, kailangan. 100% naman si Pastor Raymond kaagad. Sige, kailangan niya yun eh. So, dinala namin yun. Ibig sabihin, ang tinitignan namin, hindi yung sarili naming puntos dito na para papurihan yung isa sa dala namin. Naisip na, na-convert kaagad namin na dito lang natin ipagkaloob ito sapagkat mas bukod doon sa bisitang gagawin natin na ma-encourage siya, ma-encourage din siya na meron tayong dala kahit paano. Now, I'm not saying na pagdadalaw, laging may dala, hindi naman, yung presence mo sa isang tao na dinadala mo, it's a big thing already. By the way, nasa PGH po ulit si Sister Emmy. Dinalaw namin doon the other Saturday, but again, sabi ko nga is medyo payat na. My point is, may mga bagay kasi na sa tingin mo ay maganda, pero ang malulugod lang yung sarili mo. Why are you not, can you not convert it to something na hindi yung sarili mo ang malulugod? Although, kailangan mahirapan ka, mainit siguro pag naglalakad ka, pero giving the glory to God, mas magandang bagay yun kaysa yung giving glory to yourself. Yun ang ibig sabihin ng glorification. The credit goes to God, not to us. Mahirap ba magkaroon ng concern sa mga tao? Sometimes, pagka wala ka sa fellowship sa Panginoon. But, when I was studying on my college, nag-iisip ako kung anong course ang gusto kong kuhanin. Sabi ko, pwede bang sumama ako dun sa mga mission, dun sa mga area na yon. Kasi may concern ako dun sa mga taong hindi na nung nag-aaral ako ng medical student. Gusto ko matulungan yung mga tao dun. Alam ko walang pampapunta sa ospital, hindi sila makakapagpapagamot, hindi sila. Kaya yung mga medical mission na sinasamahan ko nun, nakakatulong talaga sa mga tao. Nakikita ko yung mga ngiti nila, sobra. But the point is this, kailangan mo ng sakripisyo dun. Wala namang bayad yun eh. Lahat yun, puro voluntary move lang ang dapat ialay mo sa mga tao na nangangailangan. Now, it could also happen to your relationship with your parents, with your wife, and with your children. Pwede kang magpakapagod na ang concern mo ay yung isang tao at hindi para sa'yo. You're willing to dedicate yourself para dun sa ibang tao. Lalong-lalo na pag ang pag-uusapan ay ebanghelyo. Let me use this term, dapat World War III. Kailangan mong gawin. Pag sinabing World War III, lahat ng gulo na pwedeng mangyari sa buhay mo ay susubungin mo para lang maabot mo yung nangangailangan ng tulong. Especially yung mga naliligaw na tao, mas kailangang kausapin yan. Sa mga senior citizens, marami diyang naliligaw. Kailangan po natin kausapin yung mga yan bago ang huli ang lahat. Ang unang bahagi kasi po ng tinatawag nating partisipasyon ng isang Kristiyano ay pagkakaroon ng buo at walang halong pag-iimbot na pag-ibig at pagtanaw sa mga tao. Ito yung love na hindi emotion. Ito yung love that will meet your need because kailangan ng sakripisyo. Example of this love is Christ. He gave everything, or gave up everything for the sake na ang lahat ng tao ay makaabot sa kaligtasan na kanyang pinagkakaloob. This is not a love that means emotion, but this is a love that pertains to obedience. Pagsunod sa Diyos. Hindi ako naglilingkod sa iyo dahil something is attractive sa iyo o merong isang bagay na parang ginagawa mo rin sa akin. I am serving because there is something about the power of God na nasa sa loob natin to move us on His direction. Hindi sa sarili. Basahin po natin 1 Thessalonians chapter 4. Ito po yung sinasabi doon. Verse says 9 and 10. Tungkol naman sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Hindi na kailangang paalalahanan po pa kayo dahil itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano ang pag-iibigan. Verse 10. At ito na nga ang ginagawa ninyo, mga kapatid, sa buong Macedonia. Gayunman, sabi ni Apostol Pablo, pinakakausap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, pag-ibayuhin pa ninyo ang inyong pag-ibig.
Ang pag-ibig sa lahat ng mananampalataya, pag-ibig sa lahat ng banal na mga tao, ito po ay sumasalamin sa likas na katangian ng tunay na Kristiyano. Otherwise, hindi talaga Kristiyano yung taong yon. Kung hindi magkakaroon ng reflection yung love ng Panginoon. Sana, habang pinag-aaralan nito, tinatanong natin sa sarili natin, love ba ang nakikita sa akin o yung sarili ko? Ganun sana ang napapansin natin. Ako ba'y ready to forgive or iba yung nakikita sa akin, poot o galit? Ikatlo, hindi lamang na siya ay nagmamalasakit para sa Panginoon, hindi lamang siya nagmalasakit para sa mga tao. Ang ikatlo po, siya ay meron ding malasakit sa pakikiniig or pagkakabuklod-buklod or pakikisama ng mga mananampalataya. Verse 6, idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Ito po ay tungkol sa pananampalatayang merong fellowship, merong pagsasama-sama. Ito'y tunay na pananampalataya at tunay na pag-ibig. Kasi ang resulta nito ay pag-aalala, concern and care sa samahan. Sa ibang salita po, ang ibig sabihin, walang lugar sa Panginoong Hesus para pumasok ang isang makasarili at upang pahalagahan lang yung kanyang sarili at hindi tungkol sa ibang tao. Pag tayo naging Kristiyano, pag tayo naging mananampalataya, pag tayo naging katawan, bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, out yung sarili, it will reflect love towards others. Dapat laging ganun yung direksyon. Ano ang kahinaan ng iba dapat matulungan dahil binigkalooban ng Diyos ng isang kalakasan na nanggagaling din sa Kanya. Kasi kung ito mauna na sitwasyon ng lipunan, konti lang magiging gulo. Kaya lang, ang dinidiin talaga ngayon ng tao ay galit. Ito ang trending ngayon. Galit, gante, ano ba yung term ngayon? Binabas doon sa social media. Yung iba nagdidemanda dahil sobra yung panglalait na ginagawa sa kanila. Isa lang naman ang solusyon niyan. Huwag ka naman mag-Facebook para hindi ka mabas ng mga tao. Mula nang lumating kasi sa daigdig yung Facebook, halos lahat ng tao ay nakatuon na dyan sa bagay na yan. No, alam niyo ba sa unang bahagi ng mga mananampalataya, doon po sa Aklat ng Gawa, nagkakaisa sila at patuloy silang nagiging matibay. Saan nanggagaling? Sa turo ng mga apostol. Sa turo ng mga apostol, meron sila tinatawag na fellowship or pagsasama-sama at doon sila naglo-Lord's Table, nagpuputol-putol ng tinapay at higit sa lahat, nananalangin sila. At dahil doon sa pagsasama nila na yon, dahil doon sa testimony nila na yon, halos araw-araw merong naniniwala sa Panginoong Hesus. Meron silang naisasama at nagiging bahagi ng kaligtasan na ginagawa ng Diyos sa daigdig. Sa verse 42, chapter 2 of Acts, nananatili sila sa itinuturo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, bilang magkakapatid at sa pagpapira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Kailangan po natin ng isa't isa, mga kapatid. Sa totoo lang, kailangan nating maging matibay ang ating pakisama sa isa't isa. Kailangan nating palakasin at hikayatin ang bawat isa tungo sa ikalalago ng ating pananampalataya. Kaya dito po sa pagkakataong ito, doon sa mga sunod-sunod na talatang binabasa natin, makikita na natin yung pagsasalita ni Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo kay Filemon, kailangan mo siyang patawarin dahil hindi ko nais ang kaguluhan sa pakikisama. Gusto ko ng pagkakaisa sa kapayapaan. Sa palagay niyo ba si Filemon ay peacemaker o hindi? Obviously. Filemon will outrightly is becoming a peacemaker because of his faith in Christ. Di ba magandang bahagi rin na magamit natin sa buhay natin by way of applying these things, maging peacemaker tayo. So, anong kanyang, the implication? Anong pagkakasangkot dito ni Onesimus? Siyempre, babalik na si Onesimus at haharap siya kay Filemon. Parang nung unang araw na binasa ko itong aklat nito, honestly, ako po ay umiyak dito sa kwentong ito.
Siguro dahil naiisip ko rin yung sitwasyon ko at yung mga kalagayan ko. Matagal ko na itong binasa. Wala pa ako sa CTC, nabasa ko na itong aklat na to. Napakalakas po ng impact nitong aklat na to sa buhay ko, itong aklat ni Pilemon. Bagamat isang chapter lang. Pero minsan inuulit-ulit rin dahil ibang klase po yung pananalig at pananampalataya na itinuturo ng aklat na ito. So si Onesimus ay babalik. Alam mo na ngayon, mula sa pagbasa ng sulat na ito, sabi ni Apostol Pablo, na si Onesimus ay isa ng Kristiyano. At kabilang na siya sa iyo ngayon, hindi lamang bilang alipin, kundi isang mananampalataya at kapatid na rin sa pananampalataya. Ang appeal ni Apostol Pablo, kung papatawarin mo si Onesimus, ano magiging impact nito? What would be the effect of it? Magkakaroon ng isang malakas na epekto ito sa mga kapatiran. Diba? Nagiging ganun yung resulta. Dahil dito, magiging seryoso ang pagkakasundo ng bawat isa at maaring magkaroon ng isang malakas na mensahe sa simbahan tungkol sa mga prioridad natin sa ating pakikisama sa fellowship at pagpapatawad o kapatawaran. Makikita nila yon. Sa kasaysayan ng daigdig, ito lang yung lugar at dako na kung saan halos lahat ng mga tao ay umanib sa pagiging Kristiyano. Dahil sa nakita nilang patotoo ng mga mananampalataya noon. Walang nag-aaway, walang nagpapagalingan, walang nagmamalaki doon sa isa't isa. Kung ano yung kulang ng isa, binibigyan ng isang kapatid. Siguro naman, nabasa niyo yung aklat ng Gawa. Nagkaroon sila ng ganong kasunduan ng panahon na yon. Napakalakas ng impact na ibinigay at dulot nito sa palibot ng mga tao na sumama para maniwala sa Panginoon. Naging bahagi, naging instrumento. Yung fellowship nila noon, yung concern nila sa bawat isa, yung pag-ibig nila, yung pananampalataya nila, at yung pagkakaroon ng pagkagising nila na kailangan nila ang Diyos sa buhay nila. Lumawig po yung mga bagay na yon. Doon po sa verse 7, doon tayo kukuha ng huling puntos natin. Meron pa isang concern na gusto kong makita natin doon. Sabi po sa verse 7, kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdudulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. May biyaya pa rin na dapat magkaroon tayo ng care. Or we should have concern also to become being a blessing to somebody. Naintindihan niyo ibig sabihin? Magkaroon kayo ng panghihikayat sa isip ninyo na kayo mismo ay maging daluyan ng pagpapala. Marami kasing mananampalataya ngayon, iba yung nagiging daan nila. Way sila para mailagaw yung isang kapatid. Siya pa mismo yung nagtuturo at nagdidiin na awayin mo yan, sabihan mo yan ng ganito. Diinan mo yan din kasi masama yung ginawa sa'yo. Huwag mong tulungan niya na maitaas. Huwag ka humingi ng tawad. Ganun pa yung mga ituturo ng mga ibang kapatid. Kristiyano ba yun? So sometimes I was thinking kung talaga bang mananampalataya to o hindi. Baka hindi to mananampalataya. Bakit ganun yung itinuturo? Tinuturuan maging subversibo yung isang Kristiyano. Romans 12 verse 19 says, vengeance is mine, says the Lord. Tataas kayo sa verse 18, hanggat maaari, sabi sa Romans 12:18, magkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa lahat ng tao. Huwag kayong makipag-away, makipagkasundo kayo sa lahat ng tao. Sapagkat akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Mahirap ba gawin yun? Sa iba siguro na wala sa Diyos, mahirap yun kasi gusto nun gaganti. Tinext ka ng isang bagay na nainis ka dahil hindi naman totoo yung sinasabi na receive mo. Salbahe ito, bakit kaya ginawa niya ito sa akin? Well, sinong may gawa nun? Behind the scene. Binabanggit ko sa yung behind the scene. It's always the devil para guluhin yung isip mo. Always think of God. There is a God who always love. There is a God who is in favor of forgiveness. There's always a God na nagtuturo sa atin ng righteousness, hindi ng pagiging unrighteous sa ibang mga tao. So, being a blessing to others, napakalaking bahagi nito.
para yung kapasidad mo bilang isang Kristiyano ay makapagpatawad ng tama. Nakukuha niyo yung puntos ko. Ang isang Kristiyano na handa ng magpatawad at marunong ng magpatawad, meron ng apat na yon. May care sa Panginoon, may concern sa ibang tao, may concern sa fellowship. Lastly, may concern siya to be a blessing to others. May mga taong yumurak ng damdamin ng inyong kalagayan. Doon po sa verse 7, merong isang salita na yung gitna ng verse 7, no? Sa pamamagitan ni Pilemon, ang puso ng mga banal ay iyong pinasigla. Yung salitang pinasigla dyan, sa original po na lingwahe, ang ibig sabihin niya na isang military term o kataga na tumutukoy sa mga hukbo na nagpapahinga pagkatapos nilang magmarcha. Hindi ba pag yung sinala nagmarcha, pagod na pagod, no? Pag sinabing, Ores, anong pakiramdam nila? Ay, salamat. Di ba ganun din tayo, no? Pag nakapagpahinga, ay, salamat, nakapagpahinga. Yung pakiramdam na yon, yun yung nagiging pakiramdam ng isang taong nagiging blessing sa ibang tao. Hindi mo kasi inaako eh. Kaya ka tumulong dahil hindi sa pera mo o sa lakas mo o sa gandang lalaki mo o kung saan man. Nakatulong ka kasi ang Diyos ang gumawa ng paraan para ikaw ay makatulong. Naisip niyo ba yan? Makakatulong ba kayo kung hindi dahil sa Diyos? Magiging pagpapala ba kayo kung hindi dahil sa Diyos? Ang lahat ng yan ay daling sa Diyos. Kaya suruin natin ito. Sabi ni Apostol Pablo, Pilemon, ikaw ay isang tagapamayapa, isang pinagmumula ng pagpapala sa lahat ng tao at sa lahat ng uri ng tao. Tandaan po natin, ang isang tao na may tunay na pananampalataya, lagi siyang nababahala sa pag-aalala tungkol sa Panginoon. Ang isang tao nagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos, nagbubuhos ng pag-ibig at pag-aalala tungkol din sa mga ibang tao. At ang isang tao na nagmamalasakit tungkol sa fellowship o pakikisama, nagiging tama yung kanyang priority. Hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung concern sa iba. Ang kanyang isip ay sabik na sabik upang handang magpatawad. Ang nagmamahal sa Panginoon, ang nagmamahal sa Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sa mga banal, sa fellowship, pagmamahal sa karunungan ng Diyos, sa tunay na karunungan, ang pagmamahal sa tinatawag ding kaluwalhatian, pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, pagmamahal para maging daluyan ng pagpapawala. Kapatid, nasa inyo ang katibayan na kayo ay isang uri ng taong handa ng magpatawad. Kapag nasa inyo yan, pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa ibang tao, pagmamahal dahil gusto mo maging pagpapala sa iba, pinapahalagahan mo ang karunungan ng Diyos, ang salita ng Diyos, pagbibigay ng luwalhati sa Diyos, nasa iyo na ang kategorya, ang uri ng tao na handa ng magpatawad. Purihin natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Amin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Higit sa lahat sa pagpapaalala ngayong umaga tungkol sa isang uri ng tao na natutong magpatawad, Panginoon. Gusto po naming maabot, Panginoon, ang ganitong klaseng kalagayan katulad ni Pilemon. Lord, we are praying for that. Na ang bawat isa sa amin, Lord, maabot namin. Tulungan mo po kami, Panginoon. Mapahagpahalagahan namin kung ano ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Panginoon, hinihiling din po namin na ang iyong banal na Espiritu ang siya namin maging gabay sa pagkakaroon ng ganitong ugali, ng ganitong tulad ng pagkilos at paglakad, Panginoon, sa buhay, sa pananaw ni Pilemon. At kayo rin po, O Diyos, ang lumutas ng mga suliranin namin sa buhay. At sa sandaling ito, Panginoon, aking pong hinihiling, dinadalangin, palayain niyo na po kami, Panginoon, sa pagkakaalipin namin sa mga bagay na nakaraan. Mga bagay na nagdulot sa amin ng hindi maganda, Panginoon, natatakan kami ng galit ng puot, nagkaroon kami ng kapaitan, nagkaroon ng pintong bukas ang kaaway upang kami ay magamit at pasakop. Nawalan kami ng pagkakataon tuloy, Panginoon, sa mga matamis na pakikisama sa iyo.
Alam ko po, Panginoon, na kapatawaran lamang ang maaring maging daan sa bagay na ito. At yun ay dahil po sa iyong anak na si Jesus, Panginoon. O Diyos, sinasama pa rin po namin ngayon sa iyo sa panalangin ng aming kapatid, si Sister Emmy, O God. Nasa iyo pa rin kamay, Panginoon, ang kanyang kahinatnan, ang kanyang sitwasyon. Alam namin, Panginoon, na iba na yung kanyang kalagayan, nahihirapan siya. Ang hirap, Panginoon, ng pabalik-balik sa ospital. Ang hirap, Panginoon, ng pagbuo ng emosyon kapag kayo ay nagkakaroon ng sakit na ganitong klase. Kaya, O Diyos, nilalapit po namin siya sa iyo. Patuloy po niyang kapitan kayo, Panginoon. Patuloy niya kayong panaligan. Patuloy niya kayong hingian ng tulong at kalinga, O Diyos, na sa iyo lamang namin itinataas. Maging ang kanyang magiging mga pangangailangan, O God, kayo pa rin po ang magbibigay. Alam ko po na may mga tao kayong gagamitin, subalit sa inyo pa rin kami nakapokus, Panginoon, nakatuon sa kanilang magiging pangangailangan. Pag-ibahin mo, Panginoon, ang relasyon ng pamilyang ito, maging ang kanyang mga anak, Panginoon, na hindi minsan nagkakaisa sa pagpapalakad ng kanilang buhay, Panginoon. Sa iyo po kami mihingi ng tulong. Gabayan niyo po yung kanyang mga anak, si Mia, si Mean, si Mark, si Michael, at maging si Brother Romerin, Lord, na nasa Bacolod. Alam ko rin po ang kanyang kalagayan na nahihirapan din siya, na hindi niya nakita ang kanyang may bahay, O Diyos. Sa iyo kami lumalapit at dumudulog, Panginoon. Nahingi kami ng tulong sa iyo. Sa iyo po namin ipinagkakaubaya lahat ng pinakamabuti at pinakamaayos na magiging kalagayan po nila, Panginoon. Kung ito man ay pagsubok sa buhay nila, dalangin ko, O Diyos, na ikaw ang makita nilang solusyon sa bagay nito at kapitan nila sa kanilang dilema, sa kanilang paghihirap, O Diyos. Naniniwala kami, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Nasa kamay niyo ang sagot. Nasa inyong paanan ang tugon, Panginoon, na magiging kailangan po ng mag-asawang ito. Gayun din, Ama, meron pa rin po kaming mga kapatid dito na hanggang ngayon din po ay nag-aabang, nag-aantay ng magiging resulta ng kanilang mga laboratory exam, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sila sa inyo. At yung pong preparasyon po sa anak ni Brother Manny, si Bim, Panginoon. Hinihiling ko rin po na maging maayos po ang planong igagawad niyo po sa kanya, sa kanyang operation, Panginoon, kay Bim. Hiling ko, Lord, na tulungan mo ang kanyang isip. Comfort mo rin, Panginoon. Sister Alice, sa kanya rin pong kalagayan. At Brother Manny, Panginoon, with regards sa situations din ni Bim. I also ask, Lord, your guidance kay Alex na nasa Cebu, Panginoon. At dalangin ko rin, Panginoon, na one of this day makapasyal uli siya rito at madalaw kami, Panginoon, at maging bahagi po uli ng pagsamba. Dalangin ko rin, Panginoon, ang iba naming mga kapatid na wala rito, yung mga inimbitahan namin, Panginoon. Kayo po ang kumusap sa puso nila, kung ano man po ang dahilan. At gayon din, O God, kayo pa rin po ang nilalapitan ko tungkol sa mga pagiging pangangailangan din po nila at ng bawat sa amin. Tulungan mo po ako mamayang hapon sa pag-aaral din namin gagawin sa may Nabotas. Ingatan niyo kami. Kasama ko si Pastor Marvin, gabayan niyo po kami doon, Panginoon. Dalangin ko rin po ang iyong pagpapala sa kapatid namin sa Dasmariñas sa Cavite. Alam namin, Panginoon, na nagpapatuloy ang gawain doon, maging sa Bulacan. At dalangin ko rin, Panginoon, maging yung FDS na magiging daan po upang yung blessing, ang iyong salita, ay makapasok din, makapenetrate sa puso ng bawat nakikinig sa dakong ito. Dalangin ko rin po ang buong liderado ng church, lahat ng involved, Panginoon, sa Lifefield. Lord, sa iyong biyaya, kaya kami nagpapatuloy ng pagkilos at ng paggalaw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.